Kumalat ang balita tungkol sa paghamon ng Diyosa ng unang angkan sa buong disyerto, hinuli ang imahinasyon ng lahat. Ang kwento ng prinsesa ng Asya, na bumalik upang maghayganti at nagawang talunin ang 5 malalaking angkan. Gamit lamang ang isang 4 na taong koponan. Lahat ay hindi kinukuha ang isang buhay, ay tila isang engkanto. Ang karamihan ay nagkaisa sa likod ng angkan ng Asya, habang ang mas bata na henerasyon ay higit na nakatuon sa kung sino ang sa huli ay magiging nangunguna. Gayunpaman, ang ilan ay may iba't ibang pananaw. Paglipat ng ating eksena sa disyerto, isang Middle Ages na lalaki ang pumasok sa isang tolda. Kung ikukumpara sa matinding lamig sa labas, ang tolda ay nag-alok ng mas mainit na kanlungan. Sa kanyang pagdating, binati siya ng 2 binata at agad na pinainom siya. Habang tinatalakay ang nalalapit na tunggalian, ngumiti ang lalaki at ibinahagi sa mga kabataan ang kanyang paniniwala na kung ang Asya ang magiging pinuno ng lahat ng angkan, walang alinlangan silang magdadala ng napakalaking pagbabago. Pag-zoom out, nakikita natin ang lugar na ngayon ay puno ng 10th. Ang mga tao mula sa iba't ibang angkan ay nagtipon, lahat ay sabik sa mga balita. Nagsimula ang sagradong tunggalian. Tumaas si Ash sa plataporma, ang kanyang presensya ay agad na nag-apoy ng mga hiyawan mula sa mga taong mujinsan, na may malalim na paggalang sa mga tunay na mandirigma. Ang kanyang naunang kapuri-puri na pagganap sa mga kamakailang laban ay nanalo sa paghanga ng lahat. Nang mga sandaling iyon, dumaan sa karamihan ang nakahood na babae habang gumawa ng isang magaan na paglukso sa plataporma patungo kay Ash. Ang batang babae na ito, ang prinsesa ng unang angkan, ay tumanggap ng mas malakas na hiyawan mula sa mga tao. Lumabas, mayroon silang naunang ginawang kasunduan, walang mga sandata o judgment stone na papayagan sa tunggalian. Tinanggal ng babae ang kanyang hood, na nagpapakita ng kulot na over na buhok at isang pares ng natatanging, malambot mga tainga na nakatayo ng tuwid. Nagulat si Asya, tinanong kung mga tainga ng aso iyon. Nang narinig ito, si Lorca, na may kaunting pamumula, ay mabilis na itinuwid siya, mga tainga ng lobo ang mga ito. Sa pagmamasid kay Lorca na nakatayo ng walang sapin sa mainit na plataporma. Si Lorca, na matikas na lumipat sa kanyang mga daliri sa paa at tinanggal ang kanyang balabal upang ipakita ang kanyang malambot na buntot, iginiit na ang mga taong Mojen ay hindi natatakot sa mainit na buhangin. Gayunpaman, nakikita ang ekspresyon ni Lorca, ay nagsasabi ng ibang kwento. Sa alinmang paraan, pinuri ni Ash si Lorca sa pagpapanatili ng kanyang nabagong estado, na nagmumungkahi na ito ay isang epektibong paraan para umangkop sa pagkonsumo ng mahika. Gayunpaman, si Lorca, na pamitik ng kanyang buntot ng bahagyang naguguluhan, ay nagpaliwanag na ang kanyang hitsura ay hindi isang ehersisyo sa pagsasanay ngunit isang bunga ng kapangyarihan na ipinagkaloob ng 3 Diyos. Sinabihan niya si Ash na hindi siya makabalik sa kanyang anyong tao. Naisip ni Ash kung ang paggamit ng isang buto, bilang isang distraction, ay maaaring lumipat sa focus ni Lorca at bawasan ang kanyang pagiging epektibo sa labanan, na naaalala kung paano gumana ng maayos ang taktika na ito kay Maggie. Sa pag-iisip lamang nito ay natawa siya. Mali ang pag-unawa sa ekspresyon ni Ash, naramdaman ni Lorca na pinagtatawanan at minamaliit siya. Mabilis na nagpaliwanag na iniisip niya ang isang kaibigan. Medyo nag-aalinlangan si Lorca, gayunpaman, umatras sila sa kanilang mga kani-kanilang sulok. Ang unang pinuno ng angkan, na pinagmamasdan ng kanyang anak na babae. Ang kanyang anak na babae, na nagising bilang Diyosa at nakakuha ng napakalaking kapangyarihan, ay hindi nakakabalik sa kanyang anyong tao. Nangangahulugan ito na hindi siya mabubuhay ng normal na buhay bilang isang batang babae. Ni walang gwapong mandirigma ang gustong pakasalan siya. Well, hindi ako sasang-ayon, marahil ang anumang gwapong mandirigma sa seksyon ng mga komento ay hindi alintana ang malambot na tainga, tama ba ako? Anyway, natural na naging mahalaga para sa anak na babae ng pinuno na umakyat bilang pinuno ng angkan. At makuha ang respeto at pinapatahimik ang anumang mga komento tungkol sa kanyang hindi pangkaraniwang hitsura. Nang hampasin ng pinuno ang gang ng buong lakas, minarkahan nito ang simula ng tunggalian. Si Lorca, na may kamanghamanghang liksi, ay tumalon mula sa lupa at sinalakay si Ash, ang kanyang mga kamay ay nagbabago sa malalakas na kuko ng hayop. Si Ash, na may pambihirang liksi, ay mahigpit na nahawakan ang mga kuko ni Lorca at, sa isang mahusay na pag-ikot,
ay inihagis siya sa lupa. Hindi siya tumigil, si Ash ay sumugod patungo kay Lorca, nagpakawala ng malakas na suntok kung nasaan si Lorca. Gayunpaman, si Lorca, na may mabilis na pag-iisip, ay gamulong palayo sa huling sandali at tumalon. Inilalagay ang kanyang sarili sa itaas, si Lorca ay sumipa kay Ash. Si Ash, na palaging alerto, ay nahuli ang sipa. Inilapat ang matinding presyon at sanhi ng pagkapunit ng kalamnan ng binti ni Lorca. Tinitiis ang sakit, itinaas ni Lorca ang kanyang kabilang binti para sa isang malakas na pag-atake na pinatama sa ulo ni Ash. Ang kanyang binti ay nagbabago sa kalagitnaan ng sipa sa isang makapal, tulad ng lobo na paa. Binitawan ni Ash ang kanyang hawak at yumuko, umiwas sa paghampas. Si Lorca, hindi nawawalan ng pagkakataon, ay binago rin ang kanyang kabilang binti. Gayunpaman, napansin ni Ash na ang ulo at tiyan ni Lorca ay nananatiling mahina. Sa isang mabilis na paggalaw, itinapon ni Ash ang kanyang mga kamao, pinilit si Lorca na ipagtanggol ang sarili gamit ang kanyang mga kamay. Inagaw ang sandali, inilock ang braso ni Lorca, binangga ni Ash ang ulo ni Lorca sa mukha, na nagdulot sa kanya na umiyak sa sakit habang ang mga luha at dugo ay naghahalo. Sinamantala ang sandali naghatid ng isang malakas na sipa sa tiyan ni Lorca si Ash. Itinutulak siya sa kabuuan ng plataporma. Ang karamihan, na dating maingay, ay nahulog sa nakagugulat na katahimikan, hindi inaasahan si Lorca sa ganoong kawalan ng bentahe. Alam ni Ash na si Lorca ay perpektong maayos mula sa sipa na iyon. Sa sandali ng epekto, matalino na nilukot ni Lorca ang kanyang katawan upang mabawasan ang karamihan sa pinsala. Kinikilala ang pagiging matatag ni Lorca, sinabihan siya ni Ash na tapos na ang oras ng paglalaro, hinihimok si Lorca na oras na upang maging mas seryoso. Pagkatapos ng pagkahulog sa lupa, si Lorca ay sumailalim sa isang dramatikong pagbabago. Ang kanyang katawan ay lumawak, pinunit ang kanyang mga damit sa mga piraso habang siya ay nagbabago sa isang buong anyo ng lobo. Isang napakalaking pulang lobo ngayon ang nakatayo ng matayog sa plataporma, na ikinagulat ni Ash. Habang inilunsad ng lobo ang pag-atake nito, ang pag-uugali ni Ash ay lumipat sa pagiging seryoso. Ang lobo, na may napakalaking sukat nito, ay lumaki ang bilis na katulad ng isang Judgment Army at isang lakas na hindi maaaring maliitin. Si Lorca, ngayon sa kanyang anyo ng lobo, ay may makabuluhang pinalawig na abot, na ginagawang mahirap para kay Ash na iwasan ang kanyang mga pag-atake, na may maliit na espasyo para sa pagsugod. Bigla, nakakita ng isang pag-atake ng paghampas mula kay Lorca, napilitan si Ash na itaas ang kanyang mga braso at direktang harangan ang mga pag-atake. Sa ibaba ng plataporma, si Echo, na nasaksihan ang matinding labanan, ay hindi mapigil ang mahigpit na hawakan ng pulso ni Andrea, malinaw ang kanyang pag-aalala kay Ash. Mula sa pananaw ng madla, si Ash ay tila pangunahing nasa depensa, na nahihirapan na makahanap ng mga pagkakataon para sa mga kontra-atake. Gayunpaman, binigyan ni Andrea ng katiyakan si Echo, na itinuturo na si Ash ay nagtataglay ng isang pambihirang pagtitiis sa mga pisikal na pag-atake at hindi pa naipakita ang kanyang buong lakas. Si Echo, na napapansin ang mabilis na paghinga ni Ash at hindi gaanong maluwag na pag-uugali, ay nagtaka kung iyon nga ba ang kaso. Binanggit ni Andrea, si Ash, gayunpaman, ay may isang natatangi at pambihirang paraan ng pagsasanay ng mangkukulam mula sa panahon ng Tekira, na kinasasangkutan ng pagpapabilis ng pagkonsumo ng kapangyarihan ng mahika upang mapanatili ang isang estado ng patuloy na pagsasanay. Minsan, ay binanggit ni Roland ang pamamaraang ito bilang sinauna at hindi mahusay, na nagmumungkahi na mas magagamit ng maayos ang oras sa pagbabasa at pag-aaral ng mekanika ng kalamnan at buto na nagko-convert ng kemikal na enerhiya sa mekanikal na enerhiya. Para kay Ash, gayunpaman, ang pagsipsip ng mga aklat-aralin at pag-unawa sa komplikadong biology ay isang mas nakakatakot na gawain kaysa sa pisikal na pagsasanay. Sa makatuwid, ang lumang paaralan at praktikal na paraan ng pagsasanay na ito ay mas angkop sa kanyang estilo. Habang nagpapatuloy ang tunggalian sa plataporma, nakakita si Ash ng isang pagkakataon upang makakuha ng ilang estratehikong bentahe. Lumikha siya ng ilang espasyo sa pagitan niya at ni Lorca, umabot sa kanyang baywang at hinugot ang isang itim na benda ng tela. Ang aksyong ito ay nagudyok kay Lorca na tumigil at magtanong kung ito ay isang sandata. Sa isang kalmadong ngiti, walang imik na ibinagsak ni Ash ang benda ng tela sa lupa.
Nagulat ang madlanang ang bagay, na tila isang simpleng waistband, ay lumapag na may mapurol, mabigat na pagbagsak, na nagmumungkahi na ito ay gawa sa bakal o bakal sa halip na malambot na tela. Ngunit hindi lamang ito ang may timbang na bagay na itinago ni Ash. Pagkatapos ay yumuko siya at tinanggal ang dalawang magkatulad na benda na nakatali sa kanyang mga bukong-bukong. Nag-rewind sa 1 taon at 3 buwan na ang nakalilipas, nahayag na sinimula ni Agatha si Ash sa isang mahigpit at natatanging rehimen ng pagsasanay ng mangkukulam. Ang mga tila ordinaryong benda ng tela na ito, na maingat na ginawa ni Soraya, ay may timbang na 10 kilo. Ito ay isang paraan ng pagsasanay na idinisenyo upang mapahusay ang pisikal na lakas at tibay sa pamamagitan ng patuloy na pagdadala ng mga mabibigat na bagay na ito. Nang matanggal ni Ash ang lahat ng mga tali, agad niyang naramdaman ang isang malaking pagbabago. Bumalik ang kanyang lakas, at isang pamilyar na pakiramdam ng ganang sumikop sa kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay makakapagbigay siya ng lahat ng makakaya niya. Samantala, sa plataporma, sa isang mabangis na pag-aalsa, sinimula ni Ash ang kanyang kontra-atake. Si Lorca, na naglalarawan ng kabangisan ng kanyang mabangis na anyo, ay sumugod pa sulong gamit ang kanyang makapangyarihang mga kuko. Ngunit mas mabilis ang liksi ni Ash, mabilis siyang lumipat sa likod ni Lorca, at naghahatid ng sunod-sunod na malalakas na suntok. Si Lorca, hindi natitinag sa sakit, ay iwinasiwas ang kanyang kuko bilang paghihiganti, ngunit hindi tumama dahil tumalon pa atras si Ash. Ang sumunod ay ang makapal na buntot ni Lorca na humagupit, na lumikha ng isang malakas na hangin na napilitang pumikit ang mga manunood. Sa mismong sandaling iyon, tila nawala si Ash mula sa plataporma. Pagkatapos, biglang bumaba mula sa itaas, si Ash, na hindi na nagpipigil, ay naghatid ng isang malupit na suntok ng direkta sa eye socket ni Lorca. Ang tugon ni Lorca ay isang malakas na sigaw, o ouch, tiyak na nasaktan iyon. Akala ni Ash na susuko na si Lorca sa ngayon, gayunpaman, habang sinusubukan niyang hilahin ang kanyang mga braso, na nagbibigay kay Lorca ng pagkakataon na sumuko, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang mapanganib na posisyon, ang mga mata ni Lorca ay mahigpit na nakapikit, ang kanyang mga kalamnan sa mukha ay nakakapit sa kanang kamay ni Ash. Sa isang mabilis na paggalaw, si Lorca ay tumama gamit ang kanyang napakalaking kuko. Hindi makaiwas, humanda para sa suntok gamit ang kanyang kabilang braso. Napakainit ng puwersa na parang mababasag ang kanyang mga buto. Ang epekto ay pumilipit sa kanyang kaliwang braso sa isang hindi natural na hugis. Hindi nag-aksaya ng 1 segundo si Lorca, naglabas ng isang ligaw na hiyawan, at sumugod pa sulong gamit ang kanyang bibig. Si Ash, tumangging umatras pa, ay muling sumugod. Mas malakas siya kaysa sa 1 taon na ang nakalilipas, ang sirkulasyon ng kanyang magic power, lakas, at mga kakayahan sa pagdepensa ay mas malakas di gaya dati. 1 taon na ang nakalilipas, ang ganitong pag-atake ay maaaring hindi lamang masira ang kanyang braso ngunit posibleng ang kanyang gulugod at mga organo din. Pagkatapos ay napagtanto niya na maaaring iyon lang ang sitwasyon ng buhay at kamatayan na inilarawan ni Agatha. Pareho silang malubhang nasugatan, ngunit walang sino man ang nagpakita ng anumang senyales ng pag-urong. Si Ash, ngayon ay umaasa sa kanyang isang gumaganang kamay para sa suporta, ay naghahatid ng isang malakas na sipa na tumama sa mga paa ni Lorca. Sa isang malakas na pagbagsak, ang mga paa ni Lorca ay yumuko palabas, nawalan ng balanse at bumagsak. Nanginginig sa buong katawan, pinilit niyang tumayo. Ang pinuno, na nababalisa na sumisigaw at hinimok si Lorca na tumigil. Si Lorca, hinihingal, ay sumagot na hindi mas maganda ang sitwasyon ni Ash at kailangan lang niyang humawak ng kaunti pa. Hinuyam ng pinuno ang kanyang mga kamao, na punit sa pagitan ng pagnanais na maging pinuno ng angkan ng kanyang anak at hindi niya nais na masaktan pa siya. Pinunasan ni Ash ang dugo sa sulok ng kanyang bibig. Tama si Lorca, hindi mas maganda ang sitwasyon ni Ash kaysa sa kanya. Ang kanyang braso ay bali at nakabitin ng walang buhay sa kanyang tagiliran. Ang mahalaga ngayon ay ang paglutas ng tunggalian. Sa isang sandali ay naisip niya kung bubuladyan niya ang pangalawang mata ni Lorca. Tiyak na mapipilitin siyang sumuko. Gayunpaman, gamit ang mga halamang gamot ni Leaf, magiging maayos si Lorca, at ang pagpapagaling ni Nana ay lubos na maibabalik siya pagbalik sa kanlurang rehiyon. Huminga ng malalim si Ash at bahagyang yumuko,
parehong naghahanda para sa huling pag-atake. Anuman ang kinalabasan, isa lamang ang mananatiling nakatayo sa lupa. Ang mabigat na kapaligiran ay binalot ang lahat ng mga manunood, tahimik maliban sa umuungal na apoy sa ilalim nila. Sa isang biglaang pagliko ng mga pangyayari, habang handa na si Ash na gawin ang kanyang hakbang. Isang mapilit na sigaw mula kay Echo ang tumagos sa hangin, na nagbabala sa kanya ng isang malapit na panganib mula sa itaas. Mabilis na tumangala si Ash, nakikita ang isang napakalaking halimaw na bumabagsak. Ang mga kuko nito ay nakalawit ng nakakatakot na parang mga talam ng labaha. Tumalon si Ash sa gilid, bahagyang nakaiwas sa paglusob ng nilalang. Sinubukan din ni Lorca na umiwas, ngunit ipinagkanulo siya ng kanyang nasugatang paa. Nagre-resulta sa kanyang pagtama ng direkta sa nilalang na sumisid. Ang epekto ay napakalaki, ang lakas nito ay nagdulot ng pag-crack ng plataporma na parang tinamaan ng meteor. Ang mga sigaw ng sakit ni Lorca ay nag-echo sa buong arena. Ang mga manunood, na natigilan, ay mabilis na nakilala ang nilalang, walang iba kundi isang 4 na pakpak na agila. Hindi makapaniwala ang karamihan, hindi maunawaan kung paano maaaring manggahas ang isang nakakatakot na nilalang na lumabag sa sagradong dagat ng apoy. Ang mga tao ng Mijin-san ay hinugot. Ang mga sandata bilang tugon sa hindi inaasahang banta na ito. Samantala, napagtanto ni Ash na ang nilalang na ito ay talagang isang demonyong halimaw. Ang demonyong halimaw ay ibinaba si Lorca ng walang awa, ang kuko nito ay kinulong siya tulad ng bakal. Sa pagkataranta ng lahat ng naruroon, sinimulan ng halimaw na malupit na tukos si Lorca sa ulo habang pinapanatili ang mapang api nitong pagkakahawak sa kanya. Si Ash, na nakasaksi sa isang kapwa mangkukulam na nasa panganib, ay hindi lang uupo at manunood. Tinawag niya si Echo para humingi ng suporta at pagkatapos ay sumugod ng walang takot patungo sa demonyong halimaw. Ilang sandali lang bago nito, sa labas ng dagat ng apoy, ang mga tao ng Mijin-san ay lumabas mula sa kanilang mga tolda, nakikita ang demonyong halimaw. Gayunpaman, tila hindi pinansin ng nilalang ang mga ito ng lubusan. Na pinagtutuunan ng pansin ang pag-atake nito ng direkta sa sagradong plataporma. Sa isang mapagpasyang hakbang, nakikipagbuno si Ash sa tuko ng demonyong halimaw habang lumusab ito para sa isa pang pag-atake. Ang matutulis na gilid ng tuka ay hiniwa ang kanyang mga braso, na nagdulot ng pagtulo ng dugo sa mukha ni Lorca. Sa kabila ng sakit at pinsala, nanatili si Ash sa kanyang kinatatayuan, tumangging umurong o umatras. Samantala, si Lorca, na hamina at bagbog sarado, ay nagawang bahagyang itaas ang kanyang ulo. Sa kritikal na sandaling ito, ang boses ni Echo ay nagsimulang mag-resonate. Sa buong battlefield, na naghahadyos ng isang nakakalma na ritmo at unti-unting tinatanggal ang pagkataranta sa mga tumatakas na karamihan. Sa ngayon ay tahimik na ang magulo na paligid. Tinangka ni Andrea ang kanyang pagkakataon upang magbigay ng kritikal na suporta. Mula sa kanyang vantage point, pinakawalan ni Andrea isang volley ng gunfire, gamit ang kanyang mga kasanayan sa pagbaril ng pitong sa kanilang buong kapasidad. Ang kanyang mga bala, tumpak, na naglalayong, paulit-ulit na tumama sa parehong kasukasuan sa demonyong halimaw, sa kalaunan ay pinutol ang kuko nito sa dalawa. Samantala, isinagawa ni Lorca ang natitirang lakas niya at naghatid ng isang malakas na sipa sa tiyan ng halimaw. Ang lakas ng kanyang sipa ay nagpadulas at nagpalipad palayo sa plataporma sa demonyong nilalang. Sa gitna ng kaguluhan, ilang sundalo ng unang hukbo na nakaupo sa mga manunood ay nagpabutok ng kanilang baril sa isang pagtatangka upang ibagsak ang demonyong halimaw. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, ang hindi mapakali na pattern ng paglipad ng nilalang ay nagpahirap na makakuha ng solidong hit. Itinapon ni Ash ang kanyang balabal at ginamit ito upang takpan ang mabilis na pagbagong anyo ni Lorca, na bumalik mula sa kanyang anyo. Sa pagsusuri kay Lorca, natuklasan ni Ash ang malubhang bali sa kanyang mga buto sa dibdib at tadyang. Ang mga mandirigma ng unang clan, na kinikilala ang agarang banta, ay pinalibutan ng nasugatang mga diyosa. Hinugot nila ang kanilang mga maikling pana at naglunsad ng isang volley ng mga arrow sa demonyong halimaw na umiikot sa itaas. Gayunpaman, ang kanilang mga pagtatangka ay walang kabuluhan dahil wala sa mga arrow ang nakahuli sa magaan na nilalang.
Pagkatapos, ang demonyong halimaw ay sumisid patungo sa kanila ng isang beses pa. Nakarga ang nasugatang si Lorca, gamulong palayo sa paraan upang maiwasan ang pag-atake sa lupa ng halimaw. Sa kasamaang palad, ilang mandirigman na hindi makagalaw ng mabilis ay nahuli ng halimaw at pagkatapos ay binagsak mula sa isang malaking taas. Maliwanag na ang demonyong halimaw ay hindi lamang makapangyarihan kundi nagtataglay din ng malaking antas ng katalinuhan. Tila naunawaan nito na ang rifle ni Andrea lamang ang sandata na nagdudulot ng tunay na banta dito. Sa kritikal na sandaling ito, ginamit ni Hummingbird ang kanyang natatanging kakayahan upang bawasan ang bigat ng nahuhulog na sundalo. Si Ash, na sinusuri ang sitwasyon, ay napagpasyahan na ang demonyong halimaw ay partikular na tinarget ang kanilang grupo. Gayunpaman, ang karamihan sa mga sundalo ng unang hukbo ay hindi naruroon sa pinangyarihan upang tumulong. Sa isang kritikal na pagliko ng mga pangyayari, si Lorca, sa kabila ng kanyang malubhang pinsala, hinawakan ang kamay ni Ash at hinimok siyang itapon siya pataas. Ang demonyong halimaw ay lumipat ang focus nito. Ang halimaw ay direktang tinarget si Echo at ang iba pa. Si Hummingbird, na mabilis na tumugon, ay kumuha ng malapit na sandata at, kasama ni Andrea, naglunsad ng isang counterattack. Sa kasamaang palad, ang kanilang mga pagsisikap ay napigilan ng matigas na tuko ng halimaw, na napatunayang isang epektibong depensa. Samantala, si Ash ay una nang nalilito sa kahilingan ni Lorca. Paulit-ulit ni Lorca, na may pagmamadali sa kanyang boses, ang kanyang panawagan, na binibigyang diin na ito ang maaaring maging tanging kanilang pagkakataon. Kinilala niya ang kanyang kawalan ng kakayahang gumalaw ng mag-isa at ang kanyang pag-asa kay Ash. Para sa desperadong planong ito, sinabi ni Lorca sa kanya na ang pinakadakilang kapalaran ng isang mandirigma ay mamatay sa labanan. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa nakakatuwa na tunggalian kay Ash, gayunpaman. Ang kanyang malambot na tainga ay nalungkot sa isang halo ng pagpapasya at kalungkutan. Si Ash, na kinikilala ang determinasyon sa mga mata ni Lorca, ay sumang-ayon sa kanyang kahilingan pagkatapos ng isang maikling katahimikan. Gayunpaman, tiniyak niya kay Lorca na hindi ito ang kanilang huling labanan. Itinuring ni Lorca ang mga salita ni Ash bilang isang pagtatangka upang aliwin siya sa kanyang mga sandaling nalalapit na kamatayan. Na may mapagpakumbabang ngiti, sinabi ni Lorca na hindi na siya makakatayo o makakakita ng maayos. Ngunit sinabihan siya ni Ash na huwag mag-alala. Pagkatapos ay nagsalita siya tungkol sa isang anghel na nagngangalang Nana sa lungsod ng Neverwinter. Ng Grey Castle, inilarawan niya si Nana bilang isang makapangyarihang mangkukulam, na may kakayahang magpagaling ng anumang sugat. Nang marinig ito, agad tumayo ang mga taingang lobo ni Lorca. Kumilos ng may determinasyon si Ash. Mahigpit na hinawakan niya ang isang binti ni Lorca, at hinintay ang tamang sandali habang ang agila na may 4 na pakpak ay lumusab patungo sa gitna ng plataporma. Sa isang malakas na pag-ikot, inihagis ni Ash si Lorca ng direkta sa hayop. Ang demonyong hayop, na inaasahan ang madaling pagkain, ay binuksan ng malapad ang tuko nito, handa ng kumagad. Gayunpaman, sa isang kamangha-manghang pagbabago, naging higanteng pulang lobo si Lorca sa ere, at malakas na sinampal ang mukha ng ibon. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na naging napakalakas ni Lorca. Ang pagtama na ito ay pumilipot sa ulo ng agila sa isang gilid. At nang hindi nawawala ang momentum, malupit na kinagat ni Lorca ang leeg nito. Sa kritikal na sandaling ito, nag-coordinate si Ash sa kanyang mga kasama. Si Andrea, na sumunod sa tawag ni Ash, ay ipinasa ang kanyang rifle kay Echo. Habang ang demonyong hayop ay bumagsak mula sa itaas. Napakalakas ng pinsala ng atake ni Lorca, bumalik si Lorca sa kanyang orihinal na anyo. Si Ash, nang hindi nawawala ang atensyon, ay mabilis na binalot si Lorca ng isang balabal. Kinuha siya at umatras sa ligtas na lugar. Sa pagmamasid kay Lorca, na ngayon ay walang malay at malubhang na sugatan. Gayunpaman, humihinga pa rin siya. Samantala, inihanda ni Andrea ang kanyang mga magic arrow. Naghanda para sa isang mapagpasyang pag-atake. Ang demonyong hayop, na pagtanto ang panganib nito, ay desperadong nagtangkang tumakas, na mabilis na winuwagayway ang mga pakpak nito. Ngunit huli na, pinalabas ni Andrea ang isang magic arrow. Ang maliwanag na liwanag nito ay tumagos sa katawan ng hayop.
Sa isang kamangha-manghang pagpapakita, sumabog ang mga pagsabog ng gintong liwanag mula sa loob ng nilalang, tulad ng isang mini-nuclear explosion na nagpapahiwatig ng katapusan nito. Sa kabila nito, habang ang mga labi ng hayop ay bumagsak, matapang na tumayo si Andrea sa gitna ng kaguluhan. Si Ash, na tumingin mula sa ibaba, ay tinawag siya at tinanong kung bakit siya nakatayo pa rin doon. Sinabi sa kanya ni Andrea na gusto niyang maalala ng lahat ang kanyang makapangyarihang imahe. Ngunit pagkatapos ay bigla niyang tinakpan ang kanyang bibig. Natatakot na ang mga piraso ng laman ng nilalang ay maaaring mahulog sa kanyang bibig, habang maingat na kinuha ng pinuno si Lorca mula sa mga bisig ni Ash. Humarap sa kanya ang kanyang mga balikat, at bahagyang nanginig siya. Isang halo ng kaluwagan at emosyon ang malinaw na narinig nang malaman niya na maaaring maligtas ang kanyang anak na babae. Sa sandaling iyon, malalim na nagbago ang kanyang mga prioridad. Ang ambisyon na manguna sa unang angkan ay kumupas kung ihahambing sa kabutihan ng kanyang anak na babae. Sa susunod na sandali, ipinahayag niyang matagumpay ang angkan ng Asha. Ang tugon mula sa karamihan ay agarang at pinag-isa. Sabay-sabay na binigkas ng mga tao ang isang pangalan, Asha. Maikling panahon matapos na si Ash Iko, ang pinuno ng angkan ng Asha, nakilala rin bilang Zor Silvermon, umakyat sa dulang platform. Ang kanyang boses, malinaw at malakas, ay tumagos sa ingay. Abot sa tainga ng lahat. Ipinakilala niya ang kanyang sarili hindi lamang bilang pinuno ng angkan ng Asha kundi pati na rin na may pagmamalaki bilang ang echo ng Grey Castle Witch Union. Ikinwento niya ang kanyang nakakatakot na paglalakbay, mula sa pagkawala at pagpapatapo ng kanyang mga tao dahil sa mga pukana ng angkan ng Ironweed. Sa pagbebenta bilang alipin at pagtitiis ng isang nakakapagod na paglalakbay mula sa Greenwater Port hanggang sa kabisera ng Grey Castle. Si Ash Iko, ang pinuno ng angkan ng Asha, na may pagmamalaki rin bilang ang echo ng Grey Castle Witch Union. Naabot ang tuktok ng angkan ng Asha. Nagsalita siya tungkol sa kanyang mapalad na pagsadyap ng isang organisasyon ng mga mangkukulam. At ang kanyang kasunod na paglipat sa isang maliit na bayan sa hangganan. Sa kanlurang rehiyon, kung saan niya pinagtibay ang pangalang Echo. Isang pangalan na mas gusto niya kaysa sa kanyang orihinal na isa. Inilarawan niya ang mga paghihirap na kanyang hinarap, ngunit binigyang diin na ang kagalakan at katuparan na kanyang natagpuan ay mas malaki kaysa sa anumang alam niya sa disyerto. Inilarawan ni Echo ang pagbabago ng dating hindi gaanong mahalagang bayan sa hangganan sa isang maunlad na lungsod, na nag-aambag ng malaking bahagi ng pagbabagong ito sa mga pagsisikap ng isang tao na walang iba kundi si Roland Wimbledon. Ito ang kanyang impluensya at mga aksyon na lubos na nagbago ng kapalaran ni Echo. Bumulong si Ashes kay Andrea na ang mga salita ni Echo ay tila hindi tumutugma sa kanilang naunang pagsasanay. Ngumiti si Andrea at sumagot na iyon ang gusto talagang sabihin ni Echo. At ang kailangan lang nilang gawin ay pumalakpak. Kahit na tahimik ang lahat, malamang nagtataka sila kung bakit siya nagsasalita tungkol sa Grey Castle, isang lugar na hindi kilala sa pagtanggap sa mga tao ng Mojang-san. Direktang sinagot ni Echo ang mga pagdududang ito, sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na bagamat maaaring totoo iyon noon, magkaiba na ngayon ang mga bagay-bagay. Isang parirala na madalas na binibigkas ng kanyang kamahalan na ang lungsod ng Neverwinter ay hindi nagmamalasakit sa pinagmulan ng isang tao. Sinabi ni Echo sa lahat na ang lungsod ay tahanan ng mga karaniwang tao mula sa buong Grey Castle. Mga mangkukulam at maging mga tao mula sa iba't ibang lahi. Ito ay nagpatunay sa kabaitan at pagkamalawak ng isip ng hari. Plano ni Roland na pamunuan ang lahat ng tao rito palabas sa duguan at walang buhay na disyerto, at dalhin sila sa mga lugar na may madaling maabot na tubig at mas malalaking oasis. Si Echo, sa ngalan ni Haring Roland Wimbledon, ay naghatid ng kanyang intensyon na maging dakilang pinuno ng mga tao ng Mojang-san, pag-isahin ang buong disyerto at protektahan ang bawat isa. Ang titulong dakilang pinuno ay hindi pamilyar sa mga tagapakinig, ngunit tila nagpapahiwatig ito ng isang pinuno ng lahat ng angkan. Sa gitna ng mga bulong at pagtatalo, tumayo ang pinuno ng liblib na angkan na natalo noon sa angkan ng Asha at tinanong kung paano mamumuno si Roland sa buong disyerto, hindi naman siya mula sa lahi ng Mojang. Upang sagutin ang kanyang tanong, mahinahon na tinanong ni Echo kung ang mga sugo ng tatlong Diyos na dating namuno sa disyerto ay mula sa lahi ng Mojang.
Nag-alangan ang pinuno ng angkan, hindi makasagot, dahil alam niya ng husto na ang mga alamat ay naglalarawan ng mga sugo na walang pare-parehong anyo. Gayunpaman, alam ng bawat tao ng Mijin na ang mga sugo ay hindi mula sa lahi ng Mijin. Matigas pa rin ang ulo, iginiit niya na ang batas ng mga banal na sugo ay nagsasaad na tanging ang makapaglilikha lamang ng buhay ang maaaring mamuno sa disyerto. Hindi nag-abala si Echo, at tinanong kung nangangahulugan iyon na makikilala niya ang karapatan ng hari na pag-isahin ang matinding timog at paglingkuran siya kung kaya niyang magdala ng mga bagong oasis at iligtas ang mga tao mula sa gutom sa mga tao ng Mijin. Tumango ang lalaki. Humakbang si Echo at ipinahayag na maaaring hindi kayang gawing walang hanggang oasis ang timog ni Haring Roland, ngunit handa niyang tanggapin ang bawat isa sa kanila sa Grey Castle, kung saan sila mabubuhay sa tabi ng mga lawa at kagubatan, malaya magpakailanman. Ito ang pangako ng hari, magdadala siya ng bagong oasis, ang malawak at walang katapusang halamanan ng Grey Castle at magpakailanman, ang bagong lugar na ito ang magiging hindi kumukupas na oasis nila.